Nandito tayo para gawin itong flat iron. So, troubleshoot natin itong flat iron, guys. Sira po kasi siya. So, tara guys, bali check natin. Ngayon kung bago ka lang sa channel ko na to, please like and subscribe guys sa YouTube channel ko. Tara guys, so gawin po natin. Guys, bali kung mag-aayos ka ng plancha, so may mga pangunahin na tools na kailangan. So ito po, kailangan mo ng long nose. So Phillips screw guys, plies, at meron kang multi-tester guys. So yun. Para yung multi-tester, so kukunin natin ang continuity nitong. Bali, ang unang step na gagawin nyo guys, kunin nyo itong multi-tester. Itong multi-tester. Yan. Pag may multi-tester na kayo guys, so yun guys, bali iset lang po sa times 1 itong tester. Yan po. Nakikita nyo po siya. Pag gagawin po natin. Tapos, after may set sa times 1 guys, testing nyo muna itong plug kung yan, yung test prod, testing nyo muna yung dalawa kung may continuity. So nakikita nyo naman guys, gumagana po siya. Okay, then after nun guys, pag okay na, yan. So ito yung plancha guys. Kunin nyo itong pinaka prod nya guys, itong pinaka plug, yan. Kunin nyo, tapos yung test prod guys, ano nyo sa plug, main plug. Titignan lang natin guys kung may continuity. So yun guys, putol po yung wire natin. So yun guys, hininang po natin itong cable wire strand niya para siya magsisilbing i-terminal niya. Para mas makapit po siya pag ikinabit po dun sa terminal ng plancha guys. Yan, bali hininang po natin siya. Tapos i-yuyo na lang natin kasi gawa ng para hindi siya kumalas guys pag itironin nyo natin. Parang yun ang pinaka-U-bolt niya guys. Ay, pinaka-I-terminal niya, sorry. So yung pinaka-I-terminal niya guys. So yan. Yan, ganun po ginawa natin guys. Yan. Okay. So ikakabit na po natin siya. Yan. Yung washer, tapos Phillips. Kaya ganyan po ang lagay. Yan. Tapos pitin nyo ng long nose para hindi siya kumalas guys. And then screw. Fine siya screw guys. So yan, ganyan guys ang paglagay po. Okay, then yung isa ganun din guys. So yan. So kalasin yung tornilyo, tapos ilalagay din sa kabila. Yan. So yan, ikikrimp lang dito guys. So ito guys, pag wala kang i-terminal na mabili na, kasi mas yung mga i-terminal kasi na gold guys, nababali din yun eh. Kaya mas maganda guys kung may mabili kang i-terminal na silver guys, yung ganito. Yan. Matibay ito eh. Pag yung tanso guys, nababali rin yun, kaya wala rin yung slip. Napuputo yung pagkatagalan. Kaya mas maganda pang ganito na lang guys ang gawin. Hinangan mo na lang yung wire, tapos iyo mo na lang. Kasi tutunin nyo siya rito. Okay. So ganun po guys ang pagdala niyan. So nakita nyo guys yan. Yun po yan. Ibay na yan guys, hindi yung mga kalas.
Tapos testerin nyo rin guys kung meron continuity yung itong pinaka iron cast natin guys. Yung filament natin kung meron siyang continuity. So naka-times 1 ka guys sa tester, naka-times 1. Then check mo guys kung meron siyang continuity. Yan. So yan guys, meron siyang continuity sa okay po, ayan o. So may continuity siya guys. So yun po. Okay. Ito naman po yung adjuster ng guys, ng thermostat niya, yung isa init ito. Ito yun. Ito yung na-adjust niya guys. So ito hindi nyo gagalawin niya, wala na kayong gagalawin dyan. So ito yung pinaka-setting ng thermostat nito kasi. Yan. So wala na kayong gagalawin dyan. Kasi ang naging problema lang naman natin dito guys is yung kable. Pero sa iba guys, kung ang naging problema ay kumalas nga ito, minsan kasi guys nangyayari yung ito nakakalas. Kaya hindi mo siya ma-adjust guys. Yung pinaka-thermostat setting niya. Ito kasi yung thermostat setting. Temperature setting. So yan. So bali, babalik na natin guys. Guys, bali, huwag nyo pong kalimutan na itusok ito dito. Yan, so ganyan po siya. Yan po. Tusok yung pawasin guys. Yan, ganyan siya. Tapos itong goma, dito siya. Ganyan po siya. Yan. Tapos, yung dito nga guys, yung thermostat niya, yan. Ito. Itong rod nito para sa thermostat switch. Kailangan nakashot doon sa, na yun guys. Yung slotted na yun na portion sa gitna. Yan. Yan. Nakashot dapat yan guys. Okay. So, pag nilagay mo, silipin mo na lang guys. Yan o. Silipin mo lang siya na gano'n. Okay. Kita mo lang kung kumagat yun guys eh. Ayan, titigas ito. Ayan. Titigas yung switch mo pag kumagat yun guys. Okay. Kaya maano mo kung pumasok o hindi. Ito lang. Okay. Pag okay na guys yan, lalagyan natin yung tornilyo nito sa gitna para hindi tumalas. So yan guys, bali ayos nyo lang maigi ang pagkakalagay. Tapos ilagay po yung tornilyo na magkabila. So screw type po siya guys. So pihitin lang siya ng pakanan. Ayan. Ang pagkalas po ng takip nito guys, parehas lang po kung paano tinanggal nung sa una. Ganun din po pagbabalik guys. So ganun po siya. So madali lang naman po ito kalasin at madali lang hindi naman ibalik. Nakikita nyo naman guys pag hindi siya na-short kasi malalim. Nahuhulog yung tornilyo. Okay. Yan guys, bali na ilagay na po natin yung tornilyo sa bandang kanan niya. So check din natin itong switch guys kung hindi siya nag-stop guys, kung wala siyang problema, bago natin ilagay naman yung tornilyo sa bandang kaliwa guys. So dalawang tornilyo po kasi yan guys. So yan guys, bali so yan, pag nalagay na yung tornilyo guys, makakapaan mo naman kung
kung tumama sa thread niya guys. So ganyan lang. Ayan. So yan. Okay. Okay, so ganun po guys. Yan. Tapos i-check nyo kung hindi tumigas ito guys. Yan. So, ibig sabihin, okay na ito guys. Yung mararamdaman mo naman pag ano siya pag pumalas kasi ano to malambot. Sobrang lambot. Yan. Yan. Pag naipit naman, hindi mo may didiretso hanggang dulo. Ganun po. Yan. So yan guys, pagtapos po natin may ilagay lahat, may balik, pati yung cover guys, at matesting na rin yung switch kung nagpa-function ba siya ng normal. So bali, check din po natin guys, yung pinaka wiring nya. So titignan natin kung merong resistance po na pumapasok pag ginalaw-galaw natin itong switch guys. So yun, ganun po ang gagawin natin guys. Yan guys. So makikita nyo rin guys kung okay siya, kung gumagana yung switch niya. Yan. Yan ay ipakita ko sa inyo guys. Para malaman din guys kung gumagana. So nakaset ka na sa times 1 sa continuity. Ganito. So yung switch natin guys, pipilitin natin. Yan, pumapa. Kailangan mamatay siya. Okay, so namatay siya guys. Ibig sabihin, yung switch mo gumagana. Okay. Oh, yan lang. So, yun po. So, gumagana itong thermostat switch niya guys. Yung pinaka-temperature switch niya. So, ganun po siya guys. Okay, then ilagay na po natin itong goma. Yan. Ilagay natin goma niya guys. Ito. Tapos ito. So, may kamilyo lang naman po yan guys. Yun, so, sa pagkakapit po nito guys, ingatan nyo lang na maipit yung wire nyo guys. Yan. Yan sa loob guys. So. Yan. Ingatan nyo na maipit yung wire nyo. Yan guys. Okay. So, maipit yung wire nyo. Guys, okay. So yun guys, bali pag ibabalik na po nyo yung pinaka lock sa likod guys, may tornilyo po yun na metal screw. So iwasan lang po na maipit yung wire pag babalik na siya para hindi man siya maging cause ng short circuit guys. So yun po. Tapos higpitan lang siya maigi para hindi siya lumuwag guys. Bali gamitan lang po ng Phillips screw guys ang panghigpit. Tapos syempre alalay lang siya pag hinihigpitan guys. So sa pag ganito po na nagre-repair kayo ng plancha, iwasan nyo na magkadikit yung dalawang linya para hindi iwasan ang short circuit. Okay, so ganyan po guys yung paglagay nyo. Then, ito, ilalagay na natin ito guys. Nakaipit lang ito. Magkabila. Okay. So tayo guys, bali test rin na natin kung may shortage siya o wala. So, makikita mo naman siya kung may shorted guys. Yan. So, ilagay yung test rod. Yan. So, gumana na siya guys. Bali, naka-on kasi yung plancha natin guys. Naka-on. So, off natin. Yan. Yung pag-test naman ng body ground guys, para malaman kung may problema sa body ground,
ang gagawin po dyan guys ay yung isang line guys, didikit mo rito sa isang test rod, didikit mo sa body. Yun po, i-off mo muna rito. Check mo yun dito kung may body, kung may ground. Yan, ganyan po pag-test ng body ground. So kabila din, para malaman na natin kung yung ginawa mo guys may sabit dito sa body. Kasi delikado rin yun guys, mga kuryente pag hindi mo siya chinik yan. So okay siya guys, so wala siyang body ground guys. Okay. So ito guys, pag tinesting natin ito sa saksakan, hindi naman ito makikita kasi wala siyang light indicator. So ang gagawin na lang dyan, kakapin lang talaga kung iinit siya. Kaya saksak ko na guys, yun po. So nakasaksak na siya guys. Yan. Siset ko na guys. Yan. So yan guys, uminit na siya oh. Wow! Okay. Set ko lahat, baka mamaya mapasok pa ako. Tapos natin gawin itong flat iron or plancha guys. So brand po nito ay standard din. So ganun po ang pag-troubleshoot nitong plancha guys or flat iron. So madali lang siyang i-repair guys. DIY lang. Kung meron ka ng paggamitan guys na pwedeng gamitin, kagaya ng tester, long nose, tapos Phillips screw, saka plies. So magagawa mo ito guys. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you!